bawiin sa iyo ng Diyos ang banal na Espiritu Santo. 51, mga awit sa gitna. Mga awit, chapter 51, verse 10. 51:10 ng mga awit. Pakinggan nito. Ikaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos. Tignan na. 51 ng mga awit, 51 verse 10. Ayan, mga awit 51. Nakita. Nanay Esther, pakibasa ko. Verse 10, 51:10. Ano sabi? Umalang ka sa akin ang isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid at ang Espiritu sa loob ko. Oh, tuloy mo. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin. Upang iyong banal na Espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Kita mo. Nambabawi ang Diyos eh. Nanay Esther, nambabawi ang Diyos. Kung yung buhay nga natin pwede bawiin ng Diyos, Brother Robin. Di ba, Brother Robin? Pag sinabi ng Diyos, hanggang dyan ka na lang. Tapos na, patay ka na. Pero oras na tumalikod tayo sa Diyos, humiwalay ka sa Diyos, merong tendency, merong oras na babawiin sa iyo ang Holy Spirit. Ano sabi ni David? Huwag mong bawiin sa akin ang Santong Espiritu. Pag binawi na yung Holy Spirit sa atin, wala ka na. Pakinggan nyo, hindi ka na makakabalik sa Diyos. Pakinggan nyo sa aklat ng Hebreo sa 4 hanggang 5 hanggang 7. Hindi pa alaala sa akin itong pinag-aaralan natin, mga kapatid. Hinahamon natin lahat sa Bible. Paging si Ellen G. White, pinapaalalahanan tayo, huwag tayong bawian ng Holy Spirit. Ano sabi sa Hebreo, bandang huli ng Biblia po? Hebreo 6:4, pakibasa. Sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na dating naliwanagan na. Tayo, naliwanagan na tayo. Ano ba? At nakalasap ng kaloob ng kalangitan. Nakalasap tayo ng kaloob ng kalangitan. Ano yan? At mga naging kabahagi ng Espiritu Santo. Naging bahagi tayo ng Holy Spirit. Ano ba? At nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos. Nakalasap tayo ng kabutihang salita ng Diyos. Ano pa? At ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At mga kapangyarihan, alam natin darating si Kristo, alam natin magkakatigmaan, alam natin linggo, magkakaigmaan. Yan ang mga prophecy. Binigay sa atin ng Diyos. Pagkatapos anong ginawa mo? Tuloy. At pagkatapos ay tumalikod, ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapangako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. Kita mo? At muling tumalikod. Tumalikod. Hindi ka na maaaring pagtuloy. Bakit nag-design ka na? Kita ho ninyo. Yun ang danger na hindi ito nag-iisip ng marami. Ito aaminin ko sa inyo, Nanay Esther. Ate Alvin, Brother Romy, kayo yung mga bago. Marami sa loob ng Adventist ang hindi pa rin maliligtas. Ito'y nakadepende sa ginagawa natin sa araw-araw ng araw. Araw-araw sinisiyasat tayo ng Diyos. Banal ka man o hindi, pinag-aaralan ni Kristo ang buhay natin every day in our life. Gusto kong basahin sa inyo, Brother Yuri, 3:17 ng Ecclesiastes. Ecclesiastes
hahatulan sa gitna po. Ronald, yan okay. Ecclesiastes, kinani Esther. Tutulungan mo. Mahalagang mabasa natin yan. Tulungan mo. Ecclesiastes, pagkatapos ng kawikaan, after kawikaan, Ecclesiastes 3:17. Pakinggan ninyo maigi ito, mga kapatid. Ano ang sabi ng Panginoon? Ano sabi? Sinabi ko sa aking puso, Oh, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat nagtakda siya ng panahon sa bawat bagay at sa bawat gawa. kita niyo, Brother Yuri. Mabuti na ginagawa mo. Abay, hahatulan ka pa rin ng Diyos. Eh, di lalo na yung gumagawa ng masama, hahatulan din sila ng Diyos. Oh, at sa ibang salin, hahatulan ng Diyos maging ang mga banal at hindi banal. Isipin mo, banal ka na, hahatulan ka pa. Bakit? Kasi hindi lahat ng taong nagpapakilalang ako'y maka-Diyos, eh banal ka na. Depende sa buhay na ikinabubuhay na. Kaya ano sabi sa Daniel 12:1? Sa araw na yun, lahat ng masungtungan na nakasulat sa aklat ay mabubuhay na mabuli. Ang iba ay sa walang hanggang buhay at ang iba ay sa walang hanggang kahihiyan. Bakit? Meron silang ibig. Iyahayag ng Diyos yan pagdating. All the secret of humanity will be what? Mailalabas ng Panginoon sa panahon ng pagtuloy. Kaya mga kapatid, bago ko matapos, merong paraan itinuturo ang Diyos sa atin upang hawakan na natin ang pananampalataya natin. Panghawakan na natin ito. Basahin natin sa bago tayo matapos, 5:16 ng Efeso. Efeso 5:16, Efeso chapter 5, verse 16. Ano sabi ni Apostol Paul na naging karanasan niya, tinuro ng Panginoon sa kanya? We are now living in the last days, Brother Romeo. Ano sabi? Efeso 5:16. Ano sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 5:16? Na dapat nating ikilos ngayon. Ano sabi, Sister Auri? Na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kita nyo, samantalahin na rin natin, Brother Yuri, di ba? Inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang panahon ay masama. Paano natin sasamantalahin? Ibig sabihin, let us begin to grab the opportunity. Ibig sabihin gawin na natin yung oportunidad na dapat natin gawin para sa Diyos at sa ating kapwa at sa ating sarili rin. Anong gagawin natin? Verse 4. Ano sabi sa verse 4? Diyan sa Efeso 5:4. Anong gagawin? Ito sabi, mabasahin ako, babasa naman sa inyo. Ang sabi sa Efeso 5:4 ay ganito ang pagsasamantala. Ibig sabihin